Importante ba yun? Yung counseling? Kasi pagka nakakaranas daw ng ganyang sitwasyon, yung iba mag-isolate, ayaw mo nga makipag-usap Isolate ako for a time. Okay. Oo. Iba-iba kasi ang way ng tao para mag-recover sa pain. Iba-iba. May iba gusto may barkada, yung iba magkukulong lang sa kwarto, iba didikit lang sa family, yung iba. Ako in some ways, iba-iba rin. May time na gusto ko kasama ko lang family ko. Doon ko na-appreciate ang family ko that time. Tapos may time na gusto ko kasama ko lang mga church community people kasi walang ibang pag-uusapan kundi church lang. Okay. Tawanan, kantahan. Pero may time na I need to be alone. Parang ayoko nang may ibang tao. Minsan that's the time na nagja-jogging ako mag-isa, tapos naka-earphones, usap lang kami ni Lord that time. So yun yung mga moments na may makakausap ko si Lord sa relationship ko sa Kanya. Magpa-promise lang si Lord na I will restore all the years that was lost. So, in-embrace mo din yung season na yun. Kumbaga yung part na dito muna ako, wala nag-grieve well, naghinayaan. Kapag isa sa mga na-learn ko sa grieving, pag kailangan mo umiyak ka. Kasi there's something about crying na nare-release sa emotions natin So yun. Tsaka spiritually, it can help. Hindi mo siya pwedeng i-shortcut talaga. In this life, mahirap talaga. Hindi lang naman sa grieving, kahit promotion sa business, ang hirap Diba? Mahirap i-promote yung someone na hindi dumaan sa ilalim. Hindi kasi ba ready? Oo, diba? Makikita mo yung readiness. Even naman sa business you try to give someone 1 million ng overnight. Bukas doon sa someone na pinaghirapan. Bro, even in the Bible, nakikita natin na there's no, di ba sa Lamentations, do not despise humble beginnings. So I must say, nag-humble beginning ako sa buhay ko noon. Lahat. So habang nakikipag-wrestle ako kay God sa maraming questions, sabay pa rin kami, nag-worship pa rin ako sa Kanya. Kaya that time, yun yung very audible, yung voice ni Lord na I will restore all the years that was lost. Alam mo, Charlton, habang kinikwento mo yan, of course, naalala natin yung kwento ni Job. Hindi ka naman nawalan ng maraming anak. Kumbaga, wala pa. Diba? Hindi ka pa nabigyan. Yung wife ni Job hindi naman nawala. Pero, kumbaga, tinalikuran siya no? So, parang mag-isa na lang din siya. Dumating sa point na sabi mo nga naubos ang pera, pati pagkain, wala nang natira para sa ganun. Dumating sa point na nasabi mo ba sa sarili mo, Lord, rock bottom talaga? Oo, rock bottom talaga. Pero pag binasa mo yung nangyari kay Job, wala pa. Wala At pa lalo kasakalingkingan na sa hirap ni Lord Jesus, wala pa. Totoo. Diba? Kaya ang pinaka talaga doon, for you to recover in that situation, napaka-crucial nung yung nakasurround sa'yo, sino or at yung feeding na pumapasok sa'yo. So the more ka mag-feed ng negative, mas mahirapan ka. Paano mo masasabi na ready ka na for counseling? Kasi nga, di ba may sabi mo, normal yun, may phase na gusto mo mapag-isa. Kumbaga, nanamnamin mo yung pain nanamnamin mo yung grief. That time, nakausap ko si Pastor Nixon, tsaka si Ate Eva. Meron kaming GC na yung time na yon hindi ako nakakain, hindi ako nakakatulog. Nakita ko agad yung changes sa akin. Nung inopen ko yung kay Ate Eva, sinabi niya na hindi siya okay. I think, Charlton, mag-start ka magpa-counsel. O itong si Pastor, si Doc, na-help niya to. Yung dumaan din sa ganitong journey. Pero actually, ayoko. Kasi alam ko na yun Diba, Bible verse niya na naman ako. Nag-uusap naman kami, Lord, lang ako naririnig May mga ganun ako So, nung time na yon, sabi ko, ano bang best option kung hindi? Pero nag-worse ako Hindi ako nakakain, hindi ako nakakatulog. Tapos yung business namin tumatakbo pero hindi ako makafocus. So, I asked for help. There's nothing wrong if we really ask for help. I think yung posture ng heart of humility na kailangan mo ng tulong, malaking bagay. Kasi tingin ko, if hindi ako nagpa-counsel, baka mabot ako ng 4 years or 5 years. Baka hanggang ngayon, di niyo ako nakakausap. Oo, mga ganon. So, napakalaking bagay ng nakasurround sa atin.